Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, salamat po. Salamat sa Diyos, no? Tapos na tayo kumain mga kapatid, no? And then hisgot na karon og hindi basta-basta pala, no? Itong vote buying mga kapatid, no? And then nanood sa atin ngayon si Arlen Semblante. Bagay na, no? At so kita-kita tayo sa San Isidro, Bohol, sa Kansagit, no? Nandun na yung mga kasamahan natin, and then pupunta din tayo doon for dialogue. And then sana merong mga kapatid natin, mga pastor na pupunta din, para it's about time, hindi tayo mag-aaway mga kapatid. It's about time na isiwalat natin yung katotohanan. Okay? So pero ngayon pumunta tayo sa mga barangay. Kahapon po meron ng additional naman, no? Na 15 secret agents, no? Ito po ay sincero tayo, hindi po ito basta-basta. Serious po ito, dahil serious na po yung kalagayan ng ating lipunan po. At kung magkaisa tayo mga kapatid, marami tayong matutulungan po. Matutulungan natin sa pagbuto natin. Kapag hindi magbigay yung mga politiko, address din natin sa mga butante, no? Bubuto din tayo. Dahil yan po ang panahon na magkaisa tayo. At yan po ang maliit na boses natin. Yan pong pagbuto natin ay dangal po natin yan. Banal na tungkulin natin yan. So magkaisa tayo, lahat tayo magbubuto, lalo-lalo na sa Valencia. Wala kayong matanggap, punta pa rin kayo sa presinto para magbuto. Dahil yan po, makapili na tayo ng kandidato na galing sa ating puso. Hindi kandidato na galing sa bulsa, no? Bubuto ako sa iyo dahil tinulungan mo ako. Yung tulong niya ay hindi naman yun, no? Kung involved money yun, kailangan natin na hindi lang lasting yung pagtulong mga kapatid. Na-interview ko yung nanay sa pumunta ako kahapon sa Takuling, Barangay Takuling. Yan po ay piso na lang pliti pa daw papunta langit. Sabi ng nanay, Father, alam mo ba Father, na kami hindi nakatanggap ng relief goods, ang iba nakatanggap. So sabi ko ni nanay, pinangka ko si nanay, Nay, yung relief goods ay ma-enjoy mo lang sa isang araw, 2 araw, di ba po? Pero alam mo ba, Nay, na hindi yan maganda na solusyon. Ano ba yung trabaho mo, Nay? Sagot ni nanay, magsasaka, no? Nagtatanim ng mga palay, nagtatanim ng ng mga lubi. Alam niyo, Nay, ito yung hingi natin sa gobyerno. Una, yung abuno, no? Dapat
dapat meron tayong abono na no? Provided yan sa government, pwede natin i-healing yan para kung mamunga na yung palay, hindi ka na mag-enjoy, no? Ng 2 araw lang, no? Ilang buwan yun, hindi ka na bibili ng bigas. Yan ang hingi natin na yung lasting ba na tulong. Bakit? Meron tayong taxes, mga kapatid. Yung ibat lang, lahat ng mga items na binibili natin, ilang porsyento po, higit pa sa Diyos po. Hindi lang natin namalayan. Dahil kinakarga na yan sa bawat item. Yung shampoo natin, may 12% increase. IVAT po yun. Expanded Valued Added Tax. Grabe, no? Kaya nga magpalit-palitan lang yung mga taong yan And then yung mga hindi nakapwesto, hindi manalo dahil walang pera, walang influence. So pamagitan nitong anti-vote buying, batas na po ito good news po ay batas na po ito. Babasahin ko The law on anti-vote buying and vote selling in the Philippines is governed by Section 261 o Batas Pambansa Bilang 881, also known as the Omnibus Election Code. This section clearly states that vote buying and vote selling are election offense. 2 po. So ngayon, parang matigil ito, sincero ako na matigil. Una, kasuhan natin yung leader na bumibili at yung mga head talaga sa community na makitaan natin ng enough proof na ipinagbilan nila yung buto niya. Sample, yung kapitan, hinakot yung mga isang barangay, no, para isasali natin. And then ipatibay lang natin yung mga secret agents natin. Okay? Patibay lang natin yung secret agents natin. Para ipaano natin yung secret agents natin para may masampula na this coming election. Kung hindi natin gawin ito, walang pagbabago sa ating lipunan. This section clearly states that vote buying, sunod na araw ay sunod dito tayo para mag-isip pa tayo ng mga maraming bagay para maging mabisa itong with the help of God, with the help of Mama Mary, with the help of angels. Hindi ako nag-iisa, mga kapatid. Kasama ko mga anghel, kasama ko ang mga banal na sa krusadang ito, kasama ko ang Diyos, no? Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, kasama ko sila. Bakit tayo matatakot? Okay? So, this week, mga kapatid, Thursday and Friday, nagpa-communicate na tayo sa 2 partido na makipag-usap ako sa kanila. Okay? Second time, and third time, naisahin na natin sila. Yan ang plano natin, mga kapatid, no? And then, tuloy tayo. These sections clearly states that vote buying and vote selling are election offenses. So, sampulan din natin yung mga hindi lahat, pero meron tayong sasampulan. Basta makita natin yung mga bigat na evidence, yun ang kakasuhan natin. And then, pasensya na po kayo, ipakulong natin sila. Okay? Yung mga politiko na bumibili at yung nagpabili din kapag meron tayong concrete ebidensya. Concrete evidence, mga kapatid. Saan po ito? Sa Valencia, Bohol po. Gagawin natin. At so magsimula lang ako dun sa sa lungsod ko. Kung saan ako ilalagay ng Diyos, dun tayo magsagawa ng mission. Okay? And then, punishable by imprisonment. Pwede pala mabilanggo, mga kapatid. Punishable by imprisonment of 1 to 6 years.
Pangalawa, disqualification to hold public office. So, matibay ito ha. Nasa batas po ito. Ang tibay mga kapatid. And forfeiture of one's right to vote. Hindi na din makaboto. So, grabe itong kung pag-aaralan nito, buong Pilipinas hindi nakatupad nito mga kapatid, no? Kahit na yung mga nasa mataas na posisyon, kagawad, gobernador, hindi talaga, parang hindi sila na binabasa ito eh. And then meron ding pressure mga kapatid. Bakit merong pressure mga kapatid? Dahil tayo din ay hindi bubuto kapag walang pera. Kurakot din yung bayan ng Diyos. Yan ang problema mga kapatid, no? So, sampulan natin. Focus lang ako sa Valencia mga kapatid, no? Salamat sa Diyos, niabot na ang akong deliverance book, si Mervin Nuevo. Dagang salamat, Father, from Danao City. Okay. What constitutes vote buying and vote selling? Vote buying is defined as giving, offering, promising money or anything of value to induce someone to vote for or against a candidate. On the other hand, vote selling is committed when a person solicits or receives, directly or indirectly, any expenditure or promise of office or employment in exchange for their vote. Yan. Una, yung vote buying. Kung magbibigay ka, mag-offer, hindi pa nagbigay, nag-offer pa, no? Or promise money or anything of value. Pwede pala yun. Vote buying. Vote buying pala yun. And induce someone to vote for or against a candidate. Pwede din na bibigyan kita pero wag mong ibuto si ano ha. Vote buying pa rin yun. So, ang ganda, no? So, yan ang pinag-iisipan natin. Sunod na buwan, mag-meeting na naman kami sa legal advisors natin. Bibigyan natin ito ng legal strength mga kapatid. So, meron tayong mga abogado talaga para maging matatag naman yung ating krusada. Okay? So, hindi ito basta-basta, but with the grace of God, there's nothing impossible with the Lord eh. No? Sasabihin nyo, maraming problema yan, Father. Yes, maraming problema. Pero pasan tayo ni Kristo eh. So magkaisa tayo, magaan yung problema natin. And then we enjoy facing our trials every day. Huwag kayong matakot mga kapatid. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Meron pa si Mama Mary, no? Laging nag-intercede sa atin bilang ina. Okay? Consequently, sa vote selling naman committed when a person solicits, magsusolicit ka, or receives directly or indirectly any expenditure, promise of office or employment in exchange for their vote. Pwede pala na vote selling yon kapag mag-solicit ka, tanggap ka directly or indirectly, or mga promises of office, mga bayarin, no, or employment in exchange for their vote. Delikado po yan. Consequences of violation of the law. Any person found guilty of vote buying or vote selling shall be punished accordingly. Additionally, any political party found guilty shall be sentenced to pay a fine of not less than 10,000 pesos. Yung meron na eh. Reporting vote buying and vote selling indicates a Commission on Elections has established a citizen complaint center. Citizen complaint center, where citizen can report incidents of vote buying and vote selling. Complaints may also be filed personally or through email address of local field offices, the Law Department of the Commission, and the Office of Provincial, City, and Municipal Prosecutors. So, ako mismo ang complainant na kapatid, no?
So, yan ang gagawin natin. Kinakailangan natin yan para magkaisa tayo. And then, kapag magreklamo naman, may political color. Si Father Darwin na lang political color Yan ang uniqueness natin sa ginagawa natin ito. Paano, Father, kung siya din ang ibubuto mo? Di mo pagyapon dawaton kung may itunol si Jeremy dito sa Valencia, mga kapatid. Ipabilanggo talaga natin. Kapag tatanggap ka, at pati na yung nagbigay na politiko sa iyo ang ating kakasuhan against vote buying. So merong pala maka pero kung kung ikakaso natin yun, 1 year to ma-disqualify pa rin, disqualification. Pwede siya magbigay ng 10,000 pero ma-disqualify siya sa public office niya, hindi siya makaupo. So ang ganda pala ng batas na ito, mga kapatid. Ito po yung dito tayo nag-anchor, mga kapatid. Kung wala ito, walang kabuluhan itong pagsisikap natin, wala tayong direksyon. Siguro meron na tayong direksyon, meron ng batas, basta binibigay natin yung sarili natin sa Panginoon, at ang Diyos na po ang bahala na mag-bless sa atin, mga kapatid. Because God is with us. Huwag kayong matakot, mga kapatid. Dahil marami sa atin na puno ng takot. Dapat hindi tayo matatakot. We are confident enough to transform gradually. Ano yung maitutulong natin sa lipunan? Ibigay na natin. Kahit kaunti man yan, yung kaunti na offer nila, mag-say no ka, malaki na yung impact sa ating community, mga kapatid. So, yan lang sa po muna, mga kapatid, at sana po ay na-inspire po kayo sa mga panahong ito. Okay? Mahina yung signal natin ngayon. Martes naman di ugma, no? Okay. Maraming Father, as po, if meron bang mahag Leyte exorcist priest, please duhat ka dati. Hindi ko alam po, duhat ka dati, meron bang exorcist priest dyan, Good afternoon, Father. Pwede ba magtanong? Ano yung tanong mo, kapatid? Malakas ba yung ko? Malakas ba yung signal ko ngayon? Malakas ba yung baka? Okay, dahil pupunta na kami sa pasensya na. Goodbye na muna, mga kapatid. Salamat sa mga star senders natin. Pasalamat na lang tayo kay Sister Maria Sarmiento lagi dito nagpapahuli. Si Sister Janine, nagpadala sa atin ng 18 stars. Si Sister Maria Sarmiento, 300 stars. Si Tina Di Maculangan Di Selva, 10 stars. There's additional 10 stars. Si Jeannie Morales, 20 stars. So God bless po. Fight Team Maria at Tax FD with a humble heart po. God bless.